Muli isang maulang umaga sa bawat isa. As of the moment, the Typhoon Ulysses passing by Pampanga, Bataan based on the Zoom Earth photos. Eventually, it will this morning it will come out on West Philippine Sea. No, I pray that the Lord is keeping us safe by His grace and mercy. Dalangin ko ang proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa pananalasa ngayon ng Typhoon Ulysses. I'm broadcasting live now at San Juan City via battery mode, low bat mode. So hopefully my laptop could continually broadcast until such time we could finish our devotion this morning. So we thank the Lord for this opportunity that we could serve Him even in the midst of this situation, that we could always praise the Lord and glorify His name. So dalangin ko ang patuloy na pag-iingat sa bawat kapatiran, una sa lahat ng Countryside Baptist Church, pangalawa sa ating mga kaibigan na maaaring nanonood din ng ating morning devotion. So I appreciate the chat initiated by Sister Naomi a while ago. So upang malaman ang mga situations ng mga kapatiran. Kagabi pa nagkaroon ng outage, ng power outage dito. It's good thing I shut down my laptop and reserve perhaps 20 to 30 minutes of our time for broadcast. No? So also my broadband, who is also in battery mode, no, ay mawawala na rin siya. So I hope and pray that we could continually focus on the graciousness of the Lord. He is gracious. He is sovereign. He is in control of everything. Now, whatever calamities or events that we may have, no, particularly on this Typhoon Ulysses, no, ay alam ko na ito ay ating mapapagtagumpayan sa biyaya ng Panginoon. At dahil nasa atin ang Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay at siyang nakakapangyari. Also, I would like to share my prayer concern on my family in Montalban. No? So maraming videos kami nakikita ni Mrs. na almost one story na yung ibig sabihin unang palapag na yung portions na malapit doon sa Wawa River, sa Rodriguez River. Kasi meron ka sa village namin na malapit sa ilog, no. So ayan, so they are already in their yung first story, yung pinaka ground floor ng ibang bahay ay lubog na, and they're just climbing on either on the rooftop or the second floor. So sa parents ko hindi ko pa, at yung mga kapatid ko hindi ko pa alam kung ano yung situation. Perhaps power outage din sa yung internet, no? Hindi sila makapag-reply. Pero I know na mas mataas yung lugar nung sa bahay doon. So pag-pray lang natin na ingatan ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan din. Okay? So we thank the Lord for this. Let's have an opening prayer, a prayer for safety, asking for the grace of the Lord as we are in the midst of this Typhoon Ulysses. Let's pray. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Continually guide us, give us wisdom, Lord, as we continue in serving you in the midst of this Typhoon Ulysses. We know, Lord, that you are sovereign. We know that you are in control of everything. And I pray for your protection and safety to your people. And give us this assurance, Lord, of your presence, even in the midst of this situation. I pray, Lord, for the protection of the family. Sister Gina there in Pangasinan. I pray for your protection in their family. Also there in the families in Manila.
Sister Jenilyn and family. I pray also for your protection. Dorothy sister are also present. And those who have been chatting. Also the Pasig team, Pastor Lem, Teacher Ami, Teacher Naomi, and the rest of the Pasig families, as well as other CBC families, Lord. I pray for your divine protection. Continually guide us, give us wisdom, na kami po ay patuloy na maglingkod sa inyo, papurihan kayo. Also as we have our prayer gathering this evening, may we have a sweet fellowship with you through your Spirit. Be with us. Bless also our morning devotion regarding the fellowship of the Lord Jesus Christ in the sinners and publicans that had been ridiculed by the Pharisees, have been ridiculed by these people who have no respect of the authority of the Lord Jesus Christ. But you, Lord, you have reached us just like these publicans and sinners. And we thank you, Lord, for your grace. Be with us for the rest of the day. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay. So, by the way, no? So, salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito. By the way, this is a ministry of Contrite Baptist Church, this morning devotion. And this is based on the commentary work of Dr. Bob Utley, who is a theologian and professor of hermeneutics at various Baptist University in America. You may download his work at freebiblecommentary.org, or you may search on Bible Lessons International. Okay? So yan po yung ating author. Tayo pinagkalooban ng pagkakataon na isalin ang kanyang komentaryo sa ating wika, particularly the Tagalog. At tayo rin ay kanyang pinahintulutan na ipakalat ang kanyang akda, no? So this is not, hindi natin pwedeng just broadcast this, but of course kailangan po rin ng permission para mas malagana pa, no, in the different languages. In fact, his work is being translated for 50 languages, including Tagalog. I know there is already a startup for Cebuano, no? Pero hindi ko sure kung ano na yung masasabi natin dyan. Alright. I'll be reading on Mark chapter 2 verse 15. By the way, later kung may battery pa ako, I'll be premiering this at our YouTube channel, CBC Ministries online page. Sana i-share nyo rin mga kapatid para magkaroon tayo ng mas daming viewership sa ating channel. Okay? So I'll be reading on Mark chapter 2 verse 15. At nang siya'y nakaupo sa pagkainan sa bahay ni Levi, maraming naniningil ng buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ang kanyang mga alagad, sapagkat marami silang sumunod sa kanya. Nang makita ng mga iskriba ng mga Pariseo na siya'y kumakaing kasalo ng makakasalanan at ang mga naniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya kumakaing kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Nang ito'y narinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi na nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan. So we thank the Lord for this powerful verses, no? I think this is pag tinignan natin sa no? So talaga ito yung mga makapangyarihang mga salita ng Panginoon. So we thank the Lord for the reading of His Word. So nakikita natin, napapansin natin, siya'y nakaupo sa kapagkainan sa bahay ni Levi. Now, because of the call of the Lord Jesus Christ to Levi to become part of the disciples, or eventually the apostles, no?
sila ay kumain sa tahanan ni Levi. In Luke also has a cross-reference in Luke chapter 5 verse 29. So hopefully wala tayong drop frames, no? Monitor ko lang ito mga kapatid. Minsan kasi may audio out pero walang... Alright, so meron akong audio out. So anyway, i-premiere pa natin to, Lord willing, kung kayanin ng battery natin ay titingnan natin. Ipinaghanda siya ni Levi ng isang malaking piging. Ayan yung description ni Luke sa kanyang bahay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pang mga nakaupong kasalo niya. So yung mga katropa ni Levi, ni Matthew, sa paniningil ng buwis at yung mga treatment nga makakasalanan, publican and sinners. Nagtatanong itong mga pareho, ba't kaumpok ng Panginoon ito? No, si Jesus ay kumakain kasama ng mga itinakwil sa lipunan, yung mga outcasts. Yan nga yung purpose ng Panginoon, bakit siya naparito. Hindi para sa mga matutuwid, ngunit doon sa mga makasalanan at mahihina na kailangan ng kanyang lakas. No? Sa mga righteous na, katulad ng mga Pariseo, they have self-righteousness. No? Hindi yun Doon sa mga nangangailangan ng katwiran ng Diyos. Lalo-lalo na doon sa mga outcasts ng lipunan. Alam nga natin na ang mga maniningil ng buwis ay kinamumuhian ng buong Israel. So, dahil ito'y pagtatraidor, no, sa Israel, no? Dahil sila ay naniningil para sa Imperyong Romano. At the same time, ang matindi pa nito, meron pa silang mga tongpats, no? Parang customs nga no? Talagang napakasama. Napupuot ang mga Jewish people sa mga tax collector. At doon yung in-approach ng Panginoon. Itinakwil sa lipunan at relihiyon bilang paraan ng pagsisimula ng isang pangrelihiyong pakikipag-usap sa kanila. So, the Lord Jesus Christ started a religious dialogue to these people. Alright. So, tingnan ko lang ang aking reference notes dito. So, for those socially and religious outcasts, no, they flocked to him because he acted so differently from the self-righteous religious leaders. No? Siya ay dinumog nila dahil sa kanyang naiibang pagkilos. Kasi kung mga Pariseo to, sigurado ikokondena na sila, lalaitin na sila sa kanilang kasalanan. Ngunit ibang Panginoon. No, he approached them. Nakipag-fellowship siya sa pagkainan, no, ni Levi. No, naiibang pagkilos kaysa mga matuwid sa sarili ng mga Hudyong pinuno, particularly these Pharisees and scribes. No, talagang kung technically makamasa ang Panginoon. No, bakit ko nasabi yan? Dahil he approaches the people. Kaya nasa battery mode na ako. Hindi ko alam kung... But anyway, I'm still on the 16-minute, no? So, pag nakato mga kapatid, alam niyo na. So, nalobat na tayo. So, kasi gusto ko rin lang i-share yung the last of my battery for my broadcast, no? And then, yung ano naman, yung stream premiering, kahit ano na yun, next time na, some other time. But anyway, I could use also this Facebook Live, no? So far, wala naman drop frames, no? I'm also only using my broadband. Alright. Next, ang pagkain ng isang natatanging pangyayari, no? Lalo na yung hapagkainan, pag tinignan mo sa ancient Near East culture o yung ane, ay ito'y nagpapahayag ng pagkakaibigan at pagtanggap. Now, it's friendship and acceptance. Yan yung sinasabi dito, no?
No, yung friendship and acceptance. So, ibig sabihin yung pagkaibigan ng Panginoon at pagtanggap niya dun sa mga tinaguriang makakasalanan. Yung mga maniningil ng buwis. Sila ay nagsasandal sa kanilang kaliwang siko sa isang mababang hapag na hugis bakal ng kabayo o yung U-shape na ang kanilang mga paa ay nasa likuran nila. So parang hindi ko pero nakasandal, parang gano'n, no? So may mga authors dito, pero we don't have time for that as we quote this, no? Ipinahayag niya na ang mga Hudyo ay hindi palagi ang sumusunod sa ugaliang Mediteraneo sa pagsandal, maliban sa panahon ng mga araw ng kapistahan, no? Mga feast. Ang ibang taga Near East na hindi naanyayahan sa piging ay dadalo sa isang lugar ng kainan at tatayo sa palibot ng mga pader o pinto o sa bintana at makikinig sa usapan. So nasa sentro sila, yung mga ka-fellowship doon sa description ng table. And then yung mga yung mga dayo lang doon, hindi na anyayahan, no? They could fellowship, however, they could stand on the wall or the palibot ng mga pader o pinto. Doon lang sila at makikinig doon sa talastasan. Ang isa ay nagtatanong kung gaano kalaking eskatolohoikong simbolismo ang dapat mabasa sa kontekstong ito. Ito ba ay kapistahan ng isang pagpapauna ng pangmesyas na piging? No? Yung the great feast of the Lamb or the Messiah in the coming of the Lord Jesus Christ. Nakasama ang mga itinakwil, no, those outcasts. Of course, spiritually, all of us are outcasts. And we need the grace of the Lord, we need the Messiah, so that we could be part of that great feast of the Lamb, the marriage supper of the Lamb. Ito yung mga tanong sa isipan ni Dr. Bob na maaaring magpapakita ng Isaiah 59 verse 15 to 21, but we don't have much time for that, na regarding this eschatological banquet that will be prepared on the coming of the Lord Jesus Christ. So if this is, kung ito ay pagpapauna or a glimpse of that feast, kung gayon, mayroong teolohikong kabatiran na ang panandali ang pakipag-ugnayan kay Jesus ay sumasalamin sa pakipag-ugnayan sa eskatolohikong kaharian. Of course, because the Lord is King. No? And our relationship to the Lord Jesus Christ is also would determine our relation to the kingdom, the eschatological kingdom that the Lord had already established during His earthly ministry in His inaugural stage, and it will have its consummation on His second coming. Ang mga makasalanan ay ipinanumbalik, no, had been reconciled ngayon at sa walang hanggan. So there is this now and the not yet aspect of our salvation, meaning a glimpse of what should we experience, no? Hopefully walang masyadong drop frames, no? Kaya nag-i-increase yung drop frames ko. Bakit kaya? Wait for a while. Hindi ko sure kung lobat yung aking broadband. Bumabagsak yung ko. Okay, bumabagsak yung aking drop frames. Hopefully, I could still broadcast properly because my broadcast puro battery mode na lahat to. Battery yung ating laptop, battery mode, 10% na lang tingin ko, and then broadband. No? So, tuloy lang natin to. So, ibig sabihin, may glimpse ibig sabihin, yung mararanasan natin sa hinaharap, meron ng pagpapauna ng Panginoon, kaligtasan, yung seguridad na tinatawag. Bagamat nandito pa yung old age na tinatawag. Na ito nga, yung mga paghihirap na yan, mga anomalies brought about by our human depravity and the sin that we have committed against the Lord. No? So, as a sinner and saint status at the same time, sabi nga ni Martin Luther. No? However, ang lahat ng makasalanan, sabi nga dito, ang mga
makasalanan ay ipinanunumbalik ngayon at sa walang hanggan. So there is this now and not yet aspect of the kingdom. No? So may mga pagpapaunang biyaya, ngunit may makakamtan ba tayong mas higit dito sa pagdating ng Panginoon? Ang lahat ng makasalanan ay malugod na tinatanggap. All sinners are welcome. That's why the gospel call is for all to come to Christ, to trust in the Lord, to put your trust in the Lord and repent of your sin. No? And trust the Lord that as a substitute, as a propitiation of our sin. No? Na siya nga ang naparusahan in our behalf. No, kailangan panampalatayanan natin yung natapos na gawain ng Panginoong Kristo. Siya at ang kanyang natapos na gawain. Ayan, lobat mode na tayo. Hindi ko alam kung anong sa shutdown to, no? Alright. So anyway, I'm on just at 22-minute mark. I'm not so sure if I could finish this, no? So ang lahat ng makasalanan, kahit na ang kasunduang bayan ng lumang tipan, particularly the Israel, is part of this blessings of salvation. Okay? The sinners, ito ay tumutukoy sa kanilang tao, no? So, hindi tayo, tao. Sorry for this. Na hindi ipinagpapatuloy ang lahat ng mga detalye ng mga pasalitang tradisyon. For those who have not continued this oral tradition, particularly the Talmud, is considered sinners. Alright? Sinners. Pag hindi mo tinuloy yung oral na tradition o yung pasalitang tradisyon, ikaw ay makasalanan. Matindi, no? Matindi. Sila ay kadalasan tumutukoy sa isang mapanirang kaunawaan bilang mga tao ng lupain, the people of the land. Pero ito isang mapanirang paraan ng pagtukoy, derogatory sense, as a people of the land. Sila ay hindi lubusang tinatanggap sa sinagoga. Kapag ikaw ay makasalanan, ibig sabihin wala kang pagpapahalaga sa oral tradition, hindi mo tinuloy, ikaw ay makasalanan at hindi ka tatanggapin sa sinagoga. Hindi ka lubusan. Perhaps partially but not fully. Okay. So hanggang dito tayo, no? Siguro something's wrong with my broadband, no? Anyway, ano naman to recorded, no? So mas malinaw pag doon sa YouTube channel. It's a recorded okay, ang kanyang mga alagad, ang mga piniling lalaking ito ay nalalaman ang lahat ng mga salita at gawa ni Jesus, no? Yung alagad ng Panginoon. For this case, you have already hindi kasi yung ano ni Mark hindi masyadong chronology, no, but we could assume that John is there, that Peter is there, Andrew is there, Matthew, no. I don't know with others kung sila ay nagkaroon na ng encounter sa Panginoon this time. Sa katotohanan, ang pangunahin para sa kanila ang mga ito, ang pagsunod sa Panginoon, no? Yung pagiging alagad. Kanilang tinatala at ipinapaliwanag si Jesus sa mundo. So that's also the part in truth they were primarily meant for them, no? So these disciples, they would record and explain Jesus to the world, no? Kaya nga the NT authors